napipi ko talaga sa loob-looban kasi nga ganun nga daw talaga yun kapag ka nabubuntis tayo. Ibig sabihin tinatanggap yan ang buong pagkatao mo. So pag hindi ka ready, you know, yung buong pagkatao mo hindi ready, tapos hindi gusto ng katawan mo, yung pumasok, parang mag-i-invade sa loob, parang magpa-partnership, ate mo, no collaboration at this time kasi wala po tayong potential candidate. So ang ano natin, ang running for Kinamberlo Muse, Miss Universe of the Philippines 2035. So ayan, wala pong candidate na maayos kasi diba gusto namin maging babae naman kasi William lalaki. So syempre pag babae gusto ko mayos-ayusan ko. Ate mo kapag babae yan, tingnan mo talaga sinasabi ko sa'yo. Parang maubos siguro yung oras ko sa kanya kaya siguro hindi pa binibigay din sa akin ni Lord kasi nga syempre at this time, at this moment, I have to, you know, figure out more things for myself, for the business. At ang dami talaga ate mo ang dapat isipin at dapat gawin at ang daming dapat asikasuhin for the meantime. Kaya siguro hindi pa ako binibigyan ng babae kasi pag babae siguro bibigay sa akin yung kapag sobrang alam mo na yun yung for the rest ng ate mo, hindi mo may bahay ng ate mo, yung for the social ang ate mo, donya ang ate mo, yung parang yaya, can you please prepare our breakfast? Oo, gusto ko yung ganito, pancake with ganito ganyan, with maple, with gano'n people, cookie lang inaganon ang effect, ganun siguro ang naging standard before ako bigyan ng anak. So hindi rin ako pinapahirapan and I trust the Lord if ever ano man ibigay niya sa akin, whatever the sign is it, talagang ate mo, it's time. Imagine kung hindi lumabas si Liam na maaga-aga sa akin sa sinapupunan ko, mahirapan pala ako magkaanak, you know? Isa din siya sa naging inspiration ko, bakit ako nandito ate mo? Of course, you have to give your best for your child, diba? You have to give the best life for him. So you have to prepare it for now. So ganun nga, sinasabi ka siguro hindi pa ako binibigyan ng anak.